Hi guys! Gagawa tayo ngayon ng maha blanca. Ang mga ingredients na kailangan natin dito, 2 cups ng cornstarch, 380 grams evaporated milk, 1/2 cup ng white granulated sugar, 3/4 cup or 125 gram whole corn, cook or in can, 168 ml condensed milk, 1/4 cup ng peanut, saka isang pirasong malaking niyog. Pag nagpiga tayo ng ating niyog, gagamit tayo dito ng tubig. So, yung first extract, 2 cups, second extract, 4 cups. Ilagay ko pa rin guys sa description yung ingredients natin dito. Mag-start na tayo guys. Una nating gawin, ilagay natin sa plastic yung peanut. Tapos itali lang natin to and then durugin natin siya. Pag okay na yung pagkadurog ng peanut, ilipat natin siya sa maliit na platito. Tapos itabi muna natin to. Sunod naman natin gawin yung ating niyog. So, pipigaan natin siya. Yung first extract, gagamit tayo ng 2 cups of water. Sunod natin dito paglagay yung ating niyog. I-prepare na rin natin yung ating bowl at saka yung strainer. So, pigaan na natin yung ating niyog. Gagamit ako ng plastic gloves para malinis yung pagpiga natin ng ating niyog. Tapos na yung ating first extract. So, ilagay na natin siya sa bowl gamit syempre ang strainer. Ilagay ko muna to sa lamesa. Ngayon, gawin naman natin yung second extract. Sa pangalawang piga natin guys, gagamit tayo ng 4 na cups ng tubig. Sunod na rin natin paglagay yung ating niyog. Tapos na rin tayo guys sa ating second extract. Isalin natin to gamit ang strainer diretso sa ating kaserola kung saan natin lutuin yung ating maha. Sunod natin gawin, isalang natin yung second extract. Ayan, buksan lang natin yung burner. Tapos lutuin natin to sa medium heat hanggang sa kumulo. So, takpan na natin to guys. Antayin natin siyang kumulo. Habang inaantay natin siyang kumulo, gawin naman natin yung first extract. Ihalo natin yung 2 cups ng cornstarch sa ating first extract gata. Tapos, haluin natin siyang maigi. Okay na to guys, na-absorb na ng gata yung ating cornstarch. So, itabi muna natin to. I-check naman natin yung ating sinalang. Ayan, kumulo na siya. So, ilagay na natin yung mga ingredients natin. Unahin natin paglagay yung ating mais. Tapos, isunod natin paglagay yung granulated sugar. Ilagay na rin natin dito yung ating condensed milk. Tapos, isunod na rin natin paglagay yung ating evap milk.
Tapos, haluin natin tong maigi. And then, takpan natin siya ulit. Pakuluin natin siya gamit yung medium heat. Pag kumulo siya, saka natin ilagay yung first extract at saka yung cornstarch. So, yun na yung last natin na ilagay dito. Pwede na nating ilagay yung ating first extract na hinaluan ng cornstarch kasi kumulo na to guys. Pag naglagay tayo nito, kailangan meron tayong katabi na panghalo kaagad kasi para hindi siya dumikit sa kaserola, kailangan siyang haluin ng haluin kaagad. Pag nalagay na natin yung ating cornstarch at saka yung first extract gata, kailangan i-turn natin yung heat into low kasi medium kanina yon, so pahinaan na natin siya. Tapos haluin lang natin siya ng haluin, huwag nating tigilang haluin para hindi dumikit ang ating maha sa kaserola. Kung napapansin nyo, ayan, nag-thick na siya. Huwag nyong tigilang haluin ng haluin para hindi dumikit yung maha. So, ginawa ko yung paghalo nito sa low heat ng 8 minutes. After 8 minutes, turn off nyo na yung apoy dahil luto na yon. Tapos habang mainit pa yung maha, kailangan ilagay na din natin kaagad sa mga plastic container or kung anong molder na meron kayo habang medyo malambot pa. Kasi mahirap siyang ilagay guys pag tumigas na siya na nasa kaserola pa. So, kailangan habang mainit pa, isalin na natin kaagad. Kaya importante din dito na bago tayo magluto, i-prepare nyo na yung mga plastic container or yung mga molder na kailangan nyo. Para pagkaluto, maisalin nyo na siya kaagad. Kung sakali pala guys, nagagawa kayo ng maha na pangkain para sa pamilya or pag may mga occasion like birthday, pwede nyong gamitan ng molder na mas malaki or mas malapad. Hindi ganito, maliliit. Kaya gumamit ako nito kasi maglalagay ako ng costing dito sa nagastos natin. Kasi mamaya explain ko sa inyo yung mga business idea, business tips. Kung magkano yung expenses natin dito at pag nagbenta tayo ng maha, kung magkano yung kitain natin. Habang sinasali natin yung maha sa ating molder, kailangan meron tayong spatula sa tabi para pagkatapos nating isalin, i-flat natin yung maha gamit yung spatula. And then, pag na-flat na, budburan lang natin siya kaagad ng dinurog na peanut. Meron pala akong suggestion para doon sa gagawa ng maha na para sa pamilya or pangkain pag merong mga event. Mas maganda kung ubusin nyo lahat ng whole corn na nasa can na 250 gram. Kasi yung ginamit ko dito, kalahati lang, which is 125 gram. And then doon naman sa ating condensed milk, pwede kayong gumamit ng 300 ml condensed milk instead na 168 ml. Pag 300 ml yung gamitin yung condensed, hindi nyo na kailangan gumamit ng white granulated sugar kasi sapat na yung 300 ml na condensed milk. Ayan guys, tapos na tayong magsali ng ating maha blanca. So yung nalagyan natin lahat, bali 12 piraso. 11 lang talaga siya. Pero yung isang piraso, dahil naubusan ako ng maliliit, so times 2 yan siya kasi malaki. So instead na 11, 12 siya. Ito na guys yung itsura ng ating maha. Medyo tumigas na siya. Importante din dito guys na maibudbud natin yung dinurog na peanut sa ating maha habang mainit pa siya para dumikit yung peanut doon sa ating maha. Once na napalamig na natin yung maha, hindi na siya umuusok, so pwede na natin tong takpan at pwede na natin tong ilipat sa ating chiller. Ilagay natin to doon ng 5 to 8 hours. After that, pwede na natin tong kainin. Ito na guys, yung finish ng ating maha blanca. Bali yung isang plastic container, in-slice ko siya ng 8 peraso. Ngayon, doon sa mga gustong mag-business ng maha blanca, magbigay ako ng mga business idea and business tips. Kung magkano yung puhunan natin at kung magkano yung pwede nating kitain. Ito yung ating computation guys. So yung capital natin dito, 221.64.
Yung Maha Blanca, pag binenta natin siya ng 3 for 100, so meron tayong 400 pesos. Minus sa ating capital na 221.64 pesos, kumita tayo ng 178.36 pesos. Dito naman sa ginawa kong option to, so tinanggal natin yung whole corn. Kasi pwede rin namang hindi kayo maglagay ng whole corn. Depende na sa inyo yon. Pag hindi kayo naglagay ng whole corn, bali ang capital nyo is 204.39 pesos. And then, pag binenta natin siya ng 3 for 100, meron tayong 400 pesos. Minus sa ating capital na 204.39 pesos. So, meron tayong net income na 195.61 pesos. Gusto ko rin palang magbigay ng konting tips para doon sa mga gustong mag-business, lalo na yung mga baguhan. Base sa experience ko sa pag-handle ng business, in 10 years, mahalaga guys yung balik ng mga customers. Meaning, kahit hindi naman kalakihan yung kita, basta tuloy-tuloy yung balik ng mga customers. So, hanggat maari, huwag natin tipirin. Gawin pa rin natin kung ano yung mas nakakabuti para sa customers, para bumalik sila. Kasi mahalaga sa customer yung masatisfy sila doon sa binayaran nila. Kasi pag nagustuhan nila yan, the more na babalik sila. At the more na babalik sila, the more na mas kikita ka. So, ganun lang yun guys. Para dun sa mga bago pa lang dito sa aking channel, huwag niyong kalimutang i-click yung like, share, and subscribe at i-click mo na rin yung notification bell para every time na mayroon tayong mga bagong upload na mga recipe, ma-update kayo. Pwede nyo ring i-follow at i-like yung aking Facebook page account. Ilagay ko na lang yung link sa description box below.